Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Brother Ren, at sa pangalan ng channel na ito ay lubos na nagpapasalamat una sa Diyos sa mga kapayapaan na ipinagkakaloob sa atin at sa inyong lahat na kayo po ay nasa mabubuting kalagayan. Tayo po ay tumatanggap ng mga pagpapala ukol sa buhay na ito sa makapangyarihan sa lahat, at gayon din naman sana po ay hangarin natin ang mga biyaya at pagpapalang ukol sa espiritual, sa makatwid ay ang mga salita ng ating Panginoon. Salamat sa pagliligtas ng Diyos sa atin, at salamat din sa Panginoon na hanggang ngayon ay wala pa ang sinasabing Omicron variant, na sana ay totoo ang ulat na ito po ay hindi lubos na mabalasik, mga magulang at mga kaibigan, upang huwag makapinsala sa marami sa ating mga kababayan. Sa oras na ito ay tunguhin na po natin ang ating teksto, at ang ating pag-aaralan ay ang nasa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ang kapitulo ay 4 at ang talata ay 4. Akin pong babasahin. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Dito po ay may tinutukoy si Apostol Pablo na sinugo ng Diyos. Sino raw po ang sinugo ng Diyos ayon sa ating nabasa? Ang kanyang anak, ayon sa talata na isinulat ni Apostol Pablo. Nang dumating ang wika ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Hindi ko man po basahin sa inyo kapag karaka kung sino yung tinutukoy na anak na isinugo ng Diyos, na ipinanganak sa pamamagitan ng babae, ay marami na sa inyo at sa atin ang nakaalam na ang tinutukoy po rito ng apostol ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit po kailangan pa nating patibayan sa Biblia o basahin sa kasulatan na talagang ang tinutukoy na anak na sinugo ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo? Kasi po merong mga nag-aangkin na sila raw ay anak ng Diyos o appointed son of God. Kaya ang mabuti ay alamin natin sa kasulatan, sino ba ang tinutukoy ni Apostol Pablo na anak na sinugo ng Diyos. Dito po sa Roma, sulat pa rin ng nasabing apostol. Ang talata ay 3, ngunit ang babasahin natin ay yung sa tekstong Ingles. Concerning His Son, Jesus Christ, our Lord. Malinaw po, tungkol sa kanyang anak na si Hesukristo, ating Panginoon.
nakaletra po sa Biblia ang pangalan ng anak na sinasabi ni Apostol Pablo na sinugo ng Diyos. Ano po ang kanyang pangalan? Ay malinaw po na si Hesukristo ang wika na anak ating Panginoon. Hindi natin ipagkakamali, Kaya nga kung may nagaangkin na siya raw ay appointed Son of God, halimbawa, si Pastor Paul Kibulog, ay huwag kayong basta-basta maniniwala. Mababasa ba sa Biblia na si Pastor Paul Kibulog ay appointed Son of God? Hindi po, wala po sa Biblia niya. Ano ang nasa Biblia? Na anak na isinugo ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga magulang at mga kaibigan. Si Kristo o si Jesus, siya po ang tinutukoy ni Pablo na sinugo ng Diyos. Yan po ang malinaw. Kaya kung may nagpapakilala at marami namang naniwala nga na yun daw isang nagngangalang Pastor Paul Kibulog, appointed Son of God, huwag kayong maniwala, mga magulang at mga kaibigan. Maliligaw po kayo. Ano ba ang isang katangian ng ating Panginoong Hesukristo na siya po bilang sinugo ng Diyos ay hindi taglay nitong si Paul Kibulog? Basahin po natin dito rin sa Roma. Kaya yung pag-aangkin ni Paul na siya ay appointed Son of God, ay huwag kayong maniwala doon. Anong katunayan? Bakit hindi kayo dapat maniwala? Ito po ang katangian ng Panginoong Hesukristo na siyang ipinakilala ni Pablo o ng Biblia na anak ng Diyos na kanyang sinugo. Roma 1:4, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan. Sino po ang anak ng Diyos? Si Hesukristo. Ano ang kanyang katangian? Meron po siyang taglay na Espiritu ng kabanalan. Hindi po espiritu ng kahalayan. Ang taglay ni Hesukristong tunay na sinasabi ng kasulatan na anak na sinugo ng Diyos. Puntahan natin si Pastor Paul. Siya ba ay nagtataglay ng espiritu ng kabanalan? Hindi po. Ano ang espiritu na taglay ni Pastor Paul na nag-aangkin na appointed Son of God? Espiritu ng kahalayan. Espiritu ng kamunduhan. Mga magulang at mga kaibigan, espiritu ng pambubulog. Kaya nga Paul Kibulog. Ano bang ibig sabihin ng bulog? Alam po yan nung mga nag-aalaga ng mga baboy o yung may mga piggery. Gaya nung bisor ng piggery ni Eliboy Soriano, alam na alam po yan. Yung pambubulog, yun ang kailangan ng inahin para magkaanak, mga magulang at mga kaibigan. Si Hesukristo, siya po na ipinahayag na anak ng Diyos
may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan. Itong si Pastor Paul ang taglay espiritu ng kahalayan ng kamunduhan. Bakit? Naakusahan po ng pambubulog Minor de edad pa raw ang binulog Ayon po sa mga napapakinggan natin, mga magulang at mga kaibigan. Masama po yun. Yung pinagna-night duty raw, yung kanyang mga miyembro na babae. Yung palang night duty na yun, kahalaya ng ibig sabihin. Kaya dito tayo manghawakan sa nakasulat sa Biblia. Pag sinabi ng Biblia na isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hanapin din natin sa Biblia. Sino yung anak? May pangalan ba? Meron po. Si Jesucristo nga ang tinutukoy. Ipinahayag na anak ng Diyos. O sa ibang salita, tinatawag na anak ng Diyos. Taglay ang kapangyarihan ng espiritu ng kabanalan, ng kabutihan, hindi ng kamunduhan, hindi ng kahalayan, hindi ng kung ano-anong mga gawa ng laman. Mga magulang at mga kaibigan, malinaw po sino ang Son of God na ipinahayag ng Biblia? Si Jesus Christ. Meron bang description na appointed na tumutukoy nga sa ating Panginoong Hesukristo? Meron po. Babasahin natin. Sa Bibliang Tagalog, ang sabi, itinalaga. Pero sa Bibliang Ingles, ito po, sa Hebreo, 1 at 2 ng Hebreo, basahin natin, yung mga gusto pang marinig yung word na appointed. Tumutukoy naman to kay Jesus Christ, hindi kay Pastor Paul. Hath in these last days spoken unto us by His Son. Nagsalita raw ang Diyos sa atin sa mga huling araw sa pamamagitan ng kanyang anak, whom He hath appointed heir of all things. Ang linaw po. Ang Diyos nagsalita sa huling araw, sa mga huling araw, sa pamamagitan ng kanyang anak, appointed daw, whom He hath appointed heir of all things. So, meron bang word na appointed na tumutukoy kay Jesus Christ bilang anak? Opo. Kaya malinaw, klaro, hindi dapat pagdudahan ang talagang anak ng Diyos, appointed heir of all things, walang iba kundi si Jesus Christ. Sinabi ba ron sa talata kung kailan sinugo si Jesus Christ? Opo, sa mga huling araw na ito. Bakit ba nilinaw pa yung sa mga huling araw siya magsasalita o sinugo? Kasi dun sa talatang 1, may sinugo rin ang Diyos ng naunang panahon o unang panahon. Ito, basahin din natin. Hebreo 1:1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang. Pag sinabing ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, ibig sabihin nun, nagsugo ang Diyos nung unang panahon para magsalita sa ating mga magulang. Anong katunayan? 2 Kronika 24:19. Yung salita na nagsalita ang Diyos ng unang panahon sa ating mga magulang, ibig sabihin, nagsugo ang Diyos ng unang panahon sa ating mga magulang. Yun ang sinasabi sa Kronika. Ituloy natin.
sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Nung unang panahon kasi, nagsugo ang Diyos sa pamagitan ng mga propeta para magsalita siya sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, nung unang panahon. Kaya nga doon sa talatang 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw. Nung unang panahon, mga propeta ang sinugo ng Diyos para magsalita sa ating mga magulang. Sa huling araw ang wika, yung anak o si Jesucristo. Dinistinggi lamang. Bakit mga huling araw? Si Jesus Christ. Kasi nung unang panahon, may mga sinugo ng propeta. Ano naman ang katunayan nung sinabi ni Brother Ren na yung pag nagsalita ang Diyos ang wika, ang ibig sabihin nun pagsusugo ng Diyos sa mga propeta. Ikalawang Kronika 24:19. Gayon may nagsugo siya ng mga propeta sa kanila upang dalhin sila uli sa Panginoon at sila'y sumaksi laban sa kanila, ngunit hindi sila pinakinggan. Anong sabi? Nagsugo daw ang Diyos ng mga propeta upang sila'y magbalik sa Panginoon. Hindi ang wika sila nakinig, hindi nila pinakinggan. Pero yung word na nagsugo o yung nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng mga propeta, synonymous yun. Kaya pag sinabing nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng anak, nagsugo ang Diyos sa pamagitan ng anak sa mga huling araw. Sabagay, wala namang pagtatalo dun Malinaw naman na may nababasa, sinugo ng Diyos ang anak. Sino yung anak na sinugo? Si Jesucristo. Kailan isinugo? Sa mga huling araw. Bakit ba natin dapat pansinin yung sinugo si Jesucristo sa mga huling araw? Kasi po, mayroon na namang nag-claim. Bukod sa Pastor Paul na nag-claim na appointed Son of God, na mali salungat sa Biblia, sapagkat napatunayan natin, na-establish natin sa talata ng Biblia, si Kristo ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Siya ay appointed heir of all things, mga magulang at mga kaibigan. Meron pang nagke-claim na sugo rin daw sila sa mga huling araw. Dapat nating linawin. Sino ba ang isa sa mga nagke-claim na sugo ng Diyos sa mga huling araw? Pansinin po natin, yung binabanggit na last days sa Hebreo, kinokopya ito. Dito, Nino, nung Members Church of God International o yung Ang Dating Daan ni Eli Boy Soriano. Ano ang sabi ng mga taga Ang Dating Daan tungkol kay Eli Boy? Ito. Dito sa publication ng MCGI o Ang Dating Daan, January 14, 2009. For the glory of His Creator, to prove that He, si Eli Boy, is truly God's humble messenger in these last days. Sino raw po ayon sa mga taga-Ang Dating Daan ang sugo ng Diyos sa mga huling araw in these last days? Ayun, nakalitrato pa Brother Eliseo Soriano, nakabarong, bigutilyo, nakangiti, ang nakalagay, our presiding minister. Presiding minister ng Ang Dating Daan o MCGI. Ano raw yun?
sa kapurihan ng wika ng kanyang manlalalang upang patunayan na siya, si Eliboy, ay tunay na mapagpakumbabang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Huwag kayong maniwala dyan. Oh. Una, yung word na humble. Hindi ba pinaliwanag na ni brother yan? Ni brother rin dun sa kanyang video, unang Korinto 2:16. Na hindi humble, puro kapalaluan. Ngayon, yun namang messenger in these last days, si Eliboy, totoo ba yun? Hindi po. Walang batayan sa Biblia. Anong batayan? Ito. Sabi ni Eliboy, dito rin sa nasabing publication. Sabi po nung mga kasama niya, sensing a divine call to share the divine gospel of Jesus Christ, Brother Eliseo. Sino po ito? Si Eliboy daw, sabi nung mga taga-dating daan. Ano raw po? Na-sense daw. Nahinuha daw. Na meron siyang banal na tawag upang ibahagi ang banal na ebanghelyo ni Jesucristo. Pwede ba yung sapantaha? Pwede ba yung hinuha? Pwede ba yung pakiramdam? Pakiramdam daw ni Eliboy, sensing, a divine call. Pakiramdam daw ni Eliboy, tinatawag siya ng Diyos upang ipangaral ang ebanghelyo. Kaya yan ay kanyang patutunayan na si Eliboy daw ay sugo ng Diyos sa huling araw, sablay, mali po, sapagkat ang sinugo sa mga huling araw, malinaw ang binasa natin. Hebreo 1:1 hanggang 2, Galatia 4:4, Romans 1:3, si Jesus Christ. Hindi si Eliboy Soriano ang sugo sa mga huling araw. Ano pang pruweba? Kinopya lamang po yan ng mga tao ni Eliboy sa INC o Iglesia ni Cristo 1914. Ito po ang pinagkopyahan ng mga alalay o mga julalay ni Eliboy, yung sa sugo raw sa huling araw. Pasugo, page 34. Ito po yung centennial issue ng Pasugo. Itong sabi, from God's messenger in these last days, Brother Felix Y. Manalo. Kopyang-kopya ng mga alalay ni Eliboy. Dito ang binabanggit si Felix Y. Manalo, ang God's messenger in these last days. Kailan ipinangaral yan ng Iglesia ni Cristo? 1914 pa. Kailan sumipot itong pangkat ni Eliboy? 1980s. Sino ngayon ang gumaya? Natural, yung mga alalay ni Eliboy. Ginaya yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sugo raw si Felix Manalo. Anong batayan ng INC? Isaias 46:11. Mali rin. Mali ang paliwanag ng INC sa Isaias 46:11. May video po niyan si brother rin. Yun ang kinopya ng mga alalay ni Eliboy. Pareho na silang mali. Hindi pwedeng palitan si Jesucristo sa pagiging sugo sa huling araw. Gayon din naman, hindi pwedeng palitan si Jesucristo bilang anak ng Diyos sa mga huling araw. Kaya kaiingat po kayo sa mga napapakinggan ninyo. Merong hindi talagang anak ng Diyos, pakilala, anak appointed daw siya. Appointed siya. Si Pastor Paul Kibulog. Huwag kayong maniwala dyan. Ito namang si Eliboy, nagpakilala yung kanyang mga alalay, sugo raw sa mga huling araw. Mali, kinopya lang Dito sa
mga INC. Yung sensing o yung pakiramdam ni Eli Boy, nasa pasugo rin yan. Ito, babasahin ko sa inyo. July issue ng Pasugo, 2005, page 21. Ang nakalagay doon eto po, kumbaga, iliwat natin sa Pilipino, ang sabi ron, sa July 2005 issue ng Pasugo, page 21, sa pakiwari niya o ni Ginoong Manalo, tinawag siya mismo ng Diyos. Iniliwat na po natin. Pakiwari ni Ginoong Manalo, tinawag siya ng Diyos. Kinopya lang ni Eli Boy, sensing a divine call. Dinagdagan lang ng word na divine. Tinawag din. Kaya kopya lang po yung aral ng mga tagaan dating daan na si Eli Boy ay sugo sa mga huling araw. Ano yun? Pamalit kay Kristo? Kalapastanganan po yun. Bukod sa ron, kinopya lang sa INC 1914. Pati yung pakiwari o pakiramdam na tinawag daw siya ng Diyos. Ayun, nasa Pasugo July 2005. Yung kanila namang publication, January 2009. Kaya sana po makatulong sa inyo ang ating pag-aaral na ito. Kapag ang pag-uusapan ay yung Son of God, walang iba kung hindi si Jesus Christ. Itakwil nyo na yan, si Pastor Paul. Baka pati kayo ay madamay sa kanyang mga kahalayan. Itakwil ninyo yung nagpapanggap na mga sugo sa huling araw. Kaya yan ay ayon sa kanilang mga magazine ay si Eli Boy o si Ginoong Manalo. Mali po ang mga iyan. Salamat po sa inyong pagsubaybay.